Wife sa kanyang birthday. Actually po, ito po yung katotohanan nun. Ako po yung nai-inspire sa buhay ni MY. Nasilali kung bakit ako ay lumalakas palagi sa tuwing narinig ko yung kanyang kwento. Yun po ang totoo. Ikaw ang nagpapakita sa akin ng isang kalakasan. Kaya nga po, gusto ko po siyang maging matagumpay dahil nasa kanya po yung character halos wala sa mga leaders na nakikita ko po. Marami na po akong na-witness ng mga babae, mga kagaya namin, nasa lipunan, nagtatanto ng mga karapatan. Pero meron po siyang unique character kung bakit imbis po na ako po ay umuwalay. Pero po kasi ako namimili ako ng mga kasama. Ako po ay sumiligid sa kanya. Dahil meron po siyang katangian na sa kanya lamang po yun. At tayo po doon at kaya nito. Kayo kita doon. At isa pa po, ina-encourage ko po siya na baka ako na po yung nag-encourage sa kanya na mag-ibigay. Kasi po, alam na po niya ang batas at madali po siyang matuto. Bakit po ganon? Dahil po nasa puso niya. Ito po yung kapag nasa passion mo yung ginagawa mo nasa puso mo, madali po yung matutunan. As compared sa napipilitan ka lang, nagpapangat ka lang, kahit anong gawin po hindi po yung mangyayari. Pero sa kanya po baliktad. Mas umaayon sa kanya yung salita ng batas. Bakit? Dahil nasa puso niya. Kaya alam niya, yun na rin din yung batas eh. Ang batas po natin, yan na rin po yun. Yan yung karapatan natin, yung dapat natin gawin. Yun na rin po yung ginagawa niya. At compared po sa mga ibang tao na pinag-aaralan po yung batas, tapos yun ang gagawin. Kaya po talagang hindi ko po hahangarin sana maging matagumpay. Kasi alam ko po na magiging matagumpay tayo sa pamumuno po ni MY. Pero hindi rin po yun nangyayari kung hindi po siya tutulungan. Napaka-imposible po magtagumpay na mag-isa lang. At sa laban po natin ito ay hindi rin po ganun kadali. Napakarami po natin natin. Kaya kung tayo po ay sama-sama, iisa ang layunin, iisa ang puso, wala po tayo din. Wala pong imposible kapag tayo ay sama-sama. So yun po yung nais ko sa inyo na tulong sa kanya, sa akin, dahil hanggat nandiyan po siya ay nandito rin po ako sa inyo. Kaya po yung mga may duda dyan, sakali lang po meron siya. Tanggalin niyo na po yung duda ninyo. At dahil palagi po yan sa mga gusto natin nangyayari. Huwag nyo nang ngayon pa lang ang ganito na yan. At yung pagtututa na yan, kayo na po mismo ang gumawa ng paraan para yung pagtututa na yan ay patanggal po sa inyo. In short po, meron din po tayo kanya-kanyang responsibilidad. Hindi po lahat yan ay kaatang sa inyong pinuno at sa mga pangalawang pinuno. Hindi po tayo nasa baba. Pataas po tayo dapat. Okay po? So, nais ko po pasalamat dahil ako po ay pinili, no? Naging po aking bagay po sa akin. Hindi lang po sa aking profesyon, kundi sa aking pagkatao. Dahil, malapit po, nasa puso ko talaga ang tulong. At pagtulong sa mga kagaya natin, sa mga kagaya nyo, ay isa na po kagaya na masasabi ko po na success on my part. Dahil po sa inyo. Pagpatuloy natin ang kasilahan. Saka na po yung sabi ng sibin ng problema. Sa araw na ito, kailangan natin maging masaya, magkaroon ng liit ang puso, at magkasal ng Panginoon ang awa sa atin, maging sa anig po natin. Okay? Thank you. Maraming salamat po, attorney. Sa inyo pong
napakagandang mensahe sa amin pong lahat at gayon din po sa birthday celebrator. Gusto lang po namin ipaalam na kami rin po ay nagpapasalamat sa inyo at kayo po ay tumutulong po sa amin. Sobrang thank you po. We really appreciate that po. Thank you so much po, Dorothy. Ano na nga ba eh? Yun na, punta na kayo. Naantay na lahat. Pero bago tayo umasin, syempre, hihingan naman natin ang message ng birthday celebrator. Of course. Kung ano naman ang karamdaman niya. Yes. Ito na, ito na. Ayan na. Wala nang iyakan tayo. Ano? Naluha kami. Wala na ako yung tulong kami. Masaya ako ngayon dahil kasama ako. Mas twice ako po sa mga meeting. Saan ko ng anak ka? Salamat din sa inspiration na binigay ni Sir Arch and Sisi, ni Glenda, sa kanyang Bernie Marta, ni Nataputi, at sa inyo lahat, na nandiyan na sa puso niyo yung pagmamahal sa ko. Masaya ako dun sa mga narinig ko. Okay na ako doon.